Blessed are the poor in spirits, for theirs is the kingdom of heaven. I will bless the Lord at all times. Blessed Wednesday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. We remember today Saint Ignatius of Loyola, a priest. He is famous for this, to find God in everything. And this is very, very true to me as I reflect on what happened last Monday evening. As you can see, I am from this experience kung saan we were in a meeting of the BSL and we received a call na si Miko nga, si Kuya, yung anak namin na lalaki, panganay na lalaki, had an accident when he was about to go to work. So that was past 10 p.m. and we reached the site 1 hour after. So past 11 yon. Papunta doon, hindi ko alam what to say to Jesus. Hindi ko alam what to expect. Hindi ko alam kung paano. Basta, ang sabi ko na lang, Lord, ikaw na po ang bahala sa kanya. And akala ko nasa ospital na. Pagdating namin doon, nandun nakasakay siya sa ambulance. Takot na takot ako, mixed emotions, naaawa ako na hindi ko alam kung paano, anong sasabihin, but he was conscious. Hinawakan ko siya sa kamay. And then we went, ang default ng rescuer ambulance is doon sa Mandaluyong Hospital. And then, nandun ako from that first hour hanggang sa ma-discharge kami kahapon ng about after lunch na dapat na kakain na, pero mga past 1 kami nakarating sa bahay. Ang nangyari sa kanya ay isang patotoo kung paanong makita natin ang Diyos sa lahat ng sitwasyon. Bakit? Kasi kung makikita ninyo ang kanyang motorcycle, yes, siya ang bumangga doon sa taxi na nauna sa kanya. Medyo hindi naman siya mabilis magpatakbo, pero kasi yung kalye pababa, it happened somewhere in front of, malapit sa Lourdes School, sa Shaw Boulevard. And sabi nila, kung makikita mo raw yung motor niya, iisipin mong patay yung sakay ng motor. Pero kaya ako ina-attribute ito sa milagro ng Panginoong Diyos kasi wala siyang fracture sa buong katawan. How God worked in this situation, hindi ko maisip kung how to describe it. Basta, milagro, miracle na gusto kong sabihin na kulang pa yung papuri at pasasalamat sa Panginoong Diyos, kasi who would have thought na bumagsak ka sa kalye na ganun ang presentation ay walang bali. So, hindi kailangang ipascan. Yes, in X-ray ang katawan, ang buong katawan. Dito, kasi medyo maga ito, may something dito. Ito yung kanyang merong balat na ito raw may suspecha ang doktor na baka dito may fracture. Pero ang magpupush lang daw para iscan yon is yung kung naduling ba siya, poor eyesight or something, if something is wrong with the face. Yes, merong lumabas na parang may bukol siya rito, pero parang normal lang naman yun, di ba? Pag nauntog ka, di syempre magkakabukol pa. Nahirapan siyang huminga. At first, kinakabahan kami kasi syempre yung paghinga, problema yun, di ba? Pero wala naman siyang problema dito sa buto niya dito, yung rib cage niya normal naman.
nilagyan siya ng oxygen because of the difficulty in breathing. Kaya naman, doon ako medyo worried kasi baka trigger yon sa kanyang asthma. As you know, may asthma naman talaga si Miko since pagkabata. Pero aside from the pain all over, syempre may pain. Ikaw ba yung bumagsak? Talaga namang, ang sabi ng ortho doctor na kung saan nakapagpa-check up din ako kahapon ay, ang sabi ng doktor, mga 2 weeks pa talagang may pain pa yan. And so, how good the Lord is kasi na-spare siya doon sa unang-una, yung katawan. Ang hirap kayang ibalik kung may fracture ka kung saan, di ba? I remember si June, yung husband ko, di ba? Family day lang, nagka-fracture siya dito sa collarbone niya. Hindi kaya madali yon. Pagkatapos, yes, gastos dahil nasira yung motor. Siyempre, nakabangga siya na siya yung nakabangga sa taxi, babayaran yun. Pero yung na-spare ang katawan niya pa, sa dugo, sa mga kung ano-ano, sa mas hindi ko talaga ma-imagine how yung kamay ng Diyos, yun talaga ang on top of the situation. Kaya Lord, thank you is not even enough. Dito sa sitwasyon na ito, masasabi ko that God is really in everything, in every circumstance. God really works in mysterious ways. Maraming salamat sa nagdasal at sa mga nag-worry, nag-message, wag na po kayong mag-alala kasi si Miko po ay syempre merong pain. Kung kumilos siya para siyang robot, normal yon, pero he is okay. And meron man akong pain, walang sinabi ang pain na ito. Kaya hindi dapat magreklamo. In all circumstances, God will really allow us to feel that He is in control. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. Lord, we pray for healing of Miko, and now si Matthew po ay may lagnat. Please heal them, O Lord God. Panginoon, maraming salamat po dahil hindi niyo po kami pinababayaan sa lahat ng oras. Salamat po for another miracle in this life. Stay with us, Lord God, for without you we are nothing. Be with us always and in always. Salamat po, Panginoon. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. Saint Ignatius of Loyola, please pray for us.